Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Mazan, France. Ang Mazan ay isang maliit na bayan na matatagpuan sa paanan ng Mont Ventoux, sa gitna ng Vaucluse Department, southeastern ng France. Ang lugar na ito ay may layong 7 kilometers sa east of Carpentras at 34 kilometers naman sa Avignon. Matatagpuan ang Mazan sa gitna ng dating Comtat Venaissin, malapit sa south side ng Mont Ventoux. Sa lugar na ito matatagpuan ang isa sa mga chateau ng de Sade family na ngayon ay isang luxury hotel na. Matatagpuan din sa lugar na ito ang napakaraming ubasan o mga vineyards at mga truffle farms. Ang maliit na bayang ito ay mayroong eksaktong balanse ng syudad at ng feel ng probinsya. Over the years, na-preserve ng mga mamamayan dito ang magagandang buildings at mga kastilyo na naitayo pa noong unang panahon. Kabilang narito ang Hotel de Valle, the Castle of the Marquis de Sade na ngayon ay isang 4-star hotel na, at ang Castle of Astud-Cossans na siyang tinirhan ng unang mga co-lords ng syudad. Naroon din ang Chapel of the White Penitents na naitayo ng 17th century. Matatagpuan din dito ang ilan sa mga folk museum na nagre-representa ng iba't ibang aspeto ng traditional na pamumuhay sa France. Sa lugar na ito nanirahan ang mag-asawang Dominique at Giselle Pellicot. Si Dominique Pellicot ay ipinanganak noong November 27, 1952 sa Quincy-sous-Sénart sa Essonne region ng Northern France. Nang makatapos sa pag-aaral, nagtrabaho ito bilang apprentice ng isang electrician. Pagkatapos noon ay naging isang real estate agent bago naging isang technical sales agent ng fire alarms at mga computer equipment. Taong 1971 nang makilala niya si Giselle. Matapos ang 2 taong pagdidate, nagpakasal ang dalawa noong 1973 sa Aise-la-Féronne-Indre. Nagkaroon sila ng 3 anak, 2 lalaki na sina David at Florian at isang babae naman na pinangalanan nilang Caroline. Habang lumalaki ang kanilang mga anak, nanirahan ang pamilya sa Villiers-sur-Marne. Sa kabila ng pagsisikap ng mag-asawa, sa kasamaang palad ay hindi naging madali ang pera para sa kanila. Nagtrabaho si Dominique sa Électricité de France ng maraming taon, habang si Giselle naman ay nagtrabaho din sa EDF bilang isang business manager. Masyadong naging magasto si Dominique na naging sanhi ng pagkakaroon nito ng kaliwat kanang pagkakautang. Sinubukan niyang magtayo ng isang electrical research company, ngunit sa kasamaang palad ay nabankrupt din ito taong 2001. Sinubukan siyang tulungan ng kanyang kapatid na si Thierry at pinahiram ng 75,000 euros. Ngunit hindi rin ito nakatulong at kalaunan ay hindi rin nabayaran. Kinailangan pa nilang mag-file ng divorce upang maisalba ang kanilang mga ari-arian sa mga pinagkakautangan ni Dominique. July 11, 2007, nang humupa na ang problemang pinansyal ng mag-asawa ay muling nagpakasal ang dalawa. Taong 2010, naaresto si Dominique dahil sa paninilip naman sa mga babaeng customers ng Carrefour Supermarket gamit ang kanyang cellphone. Dinala siya sa presinto, ngunit nakalaya din ng magbayad ng multa na 100 euros. Sa kasamaang palad, hindi na rin nakarating kay Giselle ang ginawang iyon ng kanyang asawa. Taong 2013 naman, nagdesisyon ang mag-asawa na magretiro na lamang sa isang maliit na bayan sa Mazan. Noong mga panahong iyon, malalaki na ang kanilang mga anak at may mga sarili na ring pamilya. Tuwing bakasyon ay binibisita na lamang sila ng kanilang mga anak at apo sa Mazan. Nang makalipat sa maliit na bayang iyon ay naging payapa ang lahat para sa mag-asawa. Nagkaroon sila ng mga kaibigan at niyakap silang mag-asawa ng komunidad. Para sa mga taong malalapit sa kanila, sina Dominique at Giselle ang larawan ng isang perpektong mag-asawa. Nang mga puntong iyon, halos 40 years na silang kasal at magkasama. Ngunit nagbago ang lahat nang sumapit ang taong 2020.
Naaresto si Dominic noong September 12, 2020 nang mahuli siya ng isang guard na binibidyohan ang ilalim ng mga palda ng mga babaeng customer sa E. Leclerc Supermarket. Sa loob ng kanyang bag ay nakita ng mga pulis ang isang camcorder, isang kamera at mga condoms. Habang nasa interrogation room, nagdahilan si Dominic na hindi naman niya talaga gawain ang manilip. Hindi niya lamang di umano napigilan ang temptasyon dahil isang buwan nang wala sa kanilang bahay ang kanyang asawa. Hinalughog din ng mga pulis ang kanilang bahay at doon ay nasamsam ng mga pulis ang dalawang mobile phones, laptop at iba pang mga digital equipment. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, dito na napag-alaman ng mga pulis. Nakasapi pala si Dominic sa isang private chatroom sa Coco website. Ang chatroom na ito ay may pamagat na Son Ensue, all without her or his knowledge sa wikang Ingles. Ang website na ito ay pagmamay-ari ng isang Bulgarian company na Vinci SA at pinapatakbo ng isang lalaking nagngangalang Isaac Stidel. Base sa hawak na data ng mga pulis, halos 23,000 na kriminal sa France ang konektado sa website na ito simula 2021 hanggang 2024. Ang website na ito ang nagkokonekta sa mga taong may kakaibang hilig sa pakikipagtalik ng walang permiso mula sa kanilang mga kapareha. Ang idea ay tuturukan muna nila ng pampatulog o lalanguin muna ng ipinagbabawal na gamot ang mga biktima at saka nila ito hahalayin ng hindi nila alam. Dito na sumambulat sa mga pulis ang totoong pagkatao ni Dominic. Sa likod ng maabong muka ng 68 years old na lalaki, nagtatago ang isang kasuklam-suklam na pagkatao. Sa chatroom na iyon, iniimbitahan ni Dominic ang mga lalaki na halayin ang kanyang asawang si Giselle. Nakita din ng mga pulis na ipinamamahagi din ni Dominic sa Skype ang mga videos kung saan hinahalay niya at ng iba't ibang lalaki ang kanyang asawa. Nasamsam din ng mga pulis ang isang USB stick na naglalaman ng isang folder na may titulong Abu o pang-aabuso sa Tagalog. Ang folder na ito ay naglalaman ng halos 20,000 na mga larawan at mga videos ng asawa niyang si Giselle habang hinahalay siya ng iba't ibang mga lalaki. Mga lalaking nahanap lamang ni Dominic sa internet. Sa bawat video na naroroon sa folder, makikitang tulog at walang malay si Giselle, na para bang hindi nito alam ang pangahalay na nangyayari sa kanya ng mga panahong iyon. Metikuloso pang nilabelan ni Dominic ang mga videos at nilagyan ng title base sa date, pangalan ng salarin at kung ano mismo ang ginawa ng lalaki kay Giselle. Labis namang nakatulong sa investigasyon ng mga pulis ang ginawang iyon ni Dominic. Ang USB stick na iyon ay naglalaman ng halos 92 videos kung saan nilalapastangan siya ng iba't ibang mga lalaki sa pagitan ng 2011 hanggang October 2020. Base din sa mga label ng mga videos, si Giselle ay ginahasa ng halos 72 lalaki. Inabot ng halos 2 taon bago na-identify ng mga otoridad ang 50 out of 72 men na lumapastangan kay Giselle. Ang mga lalaking ito ay may edad 21 hanggang 72 years old. Nakita rin ng mga pulis ang mga larawan ng kanyang mga daughter-in-law habang naliligo ang mga ito na ipinamahagi din ni Dominic sa internet. Nakita din ng mga pulis ang isang video ng nag-iisa niyang anak na babae na si Caroline na walang malay sa kama habang nakasuot naman ng underwear ng kanyang inang si Giselle. November 2, 2020, ipinatawag ng otoridad sina Dominic at Giselle sa istasyon ng pulis para sa isang interview. Dito na tinanong ng mga pulis si Giselle patungkol sa sex life nilang mag-asawa. Sumagot naman si Giselle at sinabing normal ang kanilang pagsasama at walang kakaiba o mga weirdong bagay na nangyayari sa loob ng kanilang silid. Dito na ipinakita ng mga pulis ang ilang mga larawan kay Giselle kung saan makikita ang isang babae at isang lalaking natutulog sa kama. Itinanong ng pulis kay Giselle kung namumukhaan ba nito ang lamesa at ang kama sa larawan. Ngunit hindi iyon namukhaan ni Giselle. Nang ipakita ng mga pulis ang pangalawang larawan sa ginang, dito na nagkaroon ng linaw ang lahat kay Giselle. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at nanlambot ang kanyang mga tuhod sa kanyang nakikita.
Ang babae sa larawan ay walang iba kundi siya at katabi ang mga lalaking hindi niya minsang nakilala. Base sa mga ebidensyang hawak ng mga pulis, mahigit 200 beses siyang nagahasa simula 2011 hanggang 2020 at nagsimula ito nang nasa Paris sila at nagpatuloy nang lumipat sila sa maliit na bayan ng Mazan. Halos gumuho ang mundo ni Giselle nang magsingkin sa kanya ang lahat. Halos 10 taon na pala siyang binababoy ng lalaking minahal niya ng napakaraming taon. Nang parehas na araw ding iyon, hindi na nakauwi pa ng kanilang bahay si Dominique. Inaresto na siya ng mga pulis sa mga kasong pangahalay, drugging at ilan pang mga kaso ng paglapastangan kay Giselle. Idinagdag din ang mga reklamo ng iligal na pang-video ni Dominique sa kanyang anak na babae at mga daughter-in-law. Idinagdag din ang mga kaso ng pagdidistribute ni Dominique ng mga maseselang larawan sa internet. Nang madakip ng mga pulis, hindi naman na pumalag si Dominique at agad ding umamin sa krimen na kanyang nagawa. Ayon kay Dominique, nagsimula ang lahat ng resetahan ng doktor si Giselle ng gamot na lorazepam, isang anxiolytic drug na may side effect na pagkaantok. Palagi niyang napapansin na inaantok si Giselle sa tuwing iinumin niya ang gamot. At sa tuwing nakakatulog ito, ay hindi ito nagigising kahit na anong yugyog ang gawin niya sa asawa. Parang may tornilyong nagluwag sa utak ni Dominique at dito na niya hinayaang maghari ang demonyo sa kanyang isip. Kinuha ni Dominique ang pagkakataong iyon upang abusuhin si Giselle. Kalimitan ay ihinahalo ni Dominique ang gamot sa inumin at pagkain na ibinibigay niya sa kanyang asawa. Kapag wala na itong malay ay saka naman niya bababuyin ang katawan ni Giselle. Mga pantasya ni Dominique na hindi pinapayagan ng asawa kapag ito ay may ulirat at sa tuwing gagawin niya iyon ay palagi pa itong umiinom ng Viagra nang sa ganon ay makapagpasasa siya. Binivideohan din ni Dominique lahat ng pangbababoy na ito kay Giselle at saka ipinamamahagi sa internet. Hindi pa ito nakontento at ipinag-alukan pa ang kanyang asawa sa iba't ibang lalaki online. Noong una ay imbitasyon lamang upang mapanood nila ng live ang pangahalay na ginagawa niya kay Giselle, ngunit kalaunan pumayag na rin siyang mahawakan ng mga lalaking ito ang kanyang asawa. Nakagawa rin ng paraan si Dominique na makakuha ng prescription para makabili ng anxiolytic pills at base sa Primary Health Insurance Fund, halos 450 anxiolytic pills ang naiprescribe kay Dominique sa loob lamang ng 1 taon. Sa bawat instance ng pangahalay, mayroong specific na instruction si Dominique sa mga lalaki. Kailangan nilang mag-park malayo sa kanilang bahay nang sa ganon ay walang makapansin sa kanila. Kailangan din nilang maghintay ng 1 oras matapos mainom o makain ni Giselle ang gamot nang sa ganon ay wala na talaga itong malay pagdating nila. Pinagbawalan din ni Dominique ang mga lalaking ito ng magsuot ng pabango o manigarilyo bago lumapit kay Giselle dahil sensitibo di umano ang pang-amoy ng kanyang asawa. Inutusan din ni Dominique ang mga lalaking ito na magtanggal ng damit sa kusina nang sa ganon ay wala silang maiwan na damit o underwear sa loob ng kanilang kwarto. Inutusan din ni Dominique ang mga lalaking ito na painitin ang kanilang mga palad sa radiator o mainit na tubig nang sa ganon ay mainit ang kanilang mga palad bago nila hawakan si Giselle. Pinagbawalan din sila ni Dominique na magsuot ng proteksyon habang nakikipagtalik kay Giselle. Marahil para sa kanya ay mas exciting ito at may hatid na ibang sensasyon kung wala silang suot na proteksyon. Ang nakakalungkot lamang na pag-alaman ng mga pulis na ang isa sa mga lalaking gumalaw kay Giselle ay mayroong nakakahawang sakit at may 6 na kaso na ng pangahalay. Sa tuwing matatapos naman ang pang-aabuso, nililinis ni Dominique ang buong katawan ng kanyang asawa nang sa ganon ay hindi nito mahalata na may karimari-marim na nangyari sa kanya habang siya ay walang malay. Hindi naman tumatanggap ng bayad si Dominique sa lahat ng mga transaksyon niya sa mga lalaking ito. Base sa pahayag ng mga lalaki, nagkaroon din sila ng sexual na relasyon kay Dominique at iyon ang naging kabayaran sa paggalaw nila kay Giselle.
habang ang iba naman ay siyang nagsupply ng mga gamot na ipinapakain at ipinaiinom ni Dominic sa kanyang asawa. Dahil matagal na itong ginagawa ni Dominic, nagmanifest na rin ang mga side effects sa kalusugan ni Giselle. Nanlalagas ang kanyang mga buhok at bumabagsak ang kanyang timbang kahit na hindi naman siya nagda-diet. Malimit din ay hindi niya maalala ang mga pangyayari sa kanyang buhay at akala pa nga ng kanyang mga anak ay meron na siyang Alzheimer's disease. May isang pagkakataon pa nga na nagising na lamang si Giselle na maigsi na ang kanyang buhok ngunit hindi niya matandaan kung kailan siya nagpagupit. Nakaramdam din siya ng matinding pananakit sa cervix kaya nagpakonsulta agad siya sa doktor upang malaman kung ano ang kanyang sakit. Ayon kay Dominic, maaaring ang sakit ay sanhi lamang ng stress nang nag-aalaga pa siya ng kanyang mga apo sa Paris. Palagi din siyang mayroong gynecological issues na hindi niya maipaliwanag gayong si Dominic lamang naman ang gumagalaw sa kanya. Nagkaroon pa nga siya ng STD at hindi niya maipaliwanag kung paano iyon nangyari. Naging malinaw ang lahat ng symptoms na ito kay Giselle nang sumambulot sa kanya ang katotohanan. Nang araw ding iyon, nagdesisyon si Giselle na umalis sa kanilang bahay dala lamang ang 2 maleta at hindi na minsang lumingon pa. Dito na nagdesisyon si Giselle na mag-file ng divorce at palitan ang kanyang apelido. Base naman sa testimonya ni Dominic sa mga pulis, wala di umano siyang ginawang masama. In fact, iniligtas pa niya ang kanyang asawa dahil hindi na ito nakaramdam ng sakit simula nang pinainom niya ito ng mga gamot. Idinagdag din ni Dominic na naabuso din siya nang siya ay 9 taong gulang pa lamang. Nangyari ito nang masugatan siya sa ulo ng kanyang kapatid na si Thierry. Habang nasa loob siya ng klinik ay pinagsamantalahan di umano siya ng isang nurse na lalaki na nanggagamot sa kanya. Idinagdag din ni Dominic sa kanyang salaysay na malaki ang hinanakit niya sa kanyang mga magulang dahil hindi sila naniwala sa kanyang kakayahan. Mas pinuhunanan nila ang edukasyon ng kanyang kapatid na si Thierry kaya't hindi niya natupad ang kanyang pangarap. Lahat naman ng mga ito ay pinabulaanan ng kanyang kapatid at sinabing nakapag-aral siya dahil sa isang scholarship. Dito na rin napag-alaman ng mga pulis na meron pang isang lalaki na sangkot sa krimen. Ang lalaking ito ay si Jean-Pierre Marical at ginugroom siya ni Dominic upang maisagawa din ito lahat ng kahalayan sa kanyang sariling asawa. Tinetrain niya ito kung paano na ito makokopya eksakto kung ano ang ginagawa niya kay Giselle. Nagsimula ang kanilang pagtitraining taong 2015 hanggang 2022. Napatunayan din ng mga pulis na halos 10 beses na hinalay ni Marical at Dominic ang asawa ni Marical habang wala itong malay. June 19, 2023, nag-publish naman si Gwenola Journal na siyang investigating judge sa kaso ng 370 pages report upang madakip ang 51 na lalaking sangkot sa krimen. Hindi na nadakip pa ang ika-52 na lalaki dahil pumanaw na ito sa sakit na cancer. Nagsimula ang trial kina Dominic, Jean-Pierre Marical at 50 pang ibang salarin noong September 2, 2024 at inaasahang magtatagal hanggang December ng parehas na taon. Noong una dahil napakasensitibo ng kasong ito, hiniling ng mga prosecutors at mga defense lawyers na maging pribado ang pagdinig. Ngunit tumanggi si Giselle sa suhestyong iyon ng mga abogado. Nais niyang maisapubliko ang trial nang sa ganon ay makilala siya ng mga tao. Makita ng mga tao ang kanyang mukha nang sa ganon ay maabot niya ang mga kababaihan na kasalukuyang nasa parehas na sitwasyon. Nais niyang iparating sa buong mundo na nakakatakot ang mundong ating tinitirhan. Nasa panahon ngayon ay napakahirap ng magtiwala. Ni sa hinagap, hindi naisip ni Giselle na gagawin iyon ng asawa niya sa kanya. Ngunit lahat iyon ay nabaliwala dahil kung sino pa ang taong pinagkatiwalaan niya ay siya mismong dumagok sa kanya. Dahil sa mga dahilang iyon ni Giselle, pumayag ang presiding judge na isapubliko ang trial. Base naman sa testimonya ng iba pang mga nasasakdal, ang buong akala nila ay isang laro lamang ang lahat.
na alam ni Giselle ang lahat na nangyayari at may permiso sila mula kay Giselle bago pa man sila makarating ng kanilang bahay. Na napag-usapan na nila ni Dominic ang mangyayari dahil ayon kay Dominic ay isang play lamang ang lahat. 12 sa 51 ng mga lalaking ito ang nag-plead ng not guilty dahil sa nasabing dahilan. Naungkat din ng mga pulis ang 2 pang dating kaso na kinasangkutan ni Dominic. Ang una ay noong December 4, 1991. Nakitang wala ng buhay si Sophie Narmi na isang real estate agent. Nakadapa ito sa carpet na hubot, hubad at duguan. Nang araw na iyon, itutour niya sana ang isang kliyente sa isang property, ngunit hindi na siya nakarating pa sa tagpuan. May 11, 1999 naman, tinangkang halayin ni Dominic ang 19 years old na real estate agent na si Stella B. Nakipagkita ang dalaga kay Dominic ng araw na iyon upang bigyan ito ng tour sa isang apartment sa Ville Parisi. Sa kabutihang palad ay nakatakas si Stella bago pa man maisagawa ni Dominic ang kanyang masamang balak. Matapos maaresto si Dominic noong 2010, nagmatch ang DNA niya sa nakitang DNA sa sapatos ni Stella noong 1999. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na ipagpatuloy ng mga pulis ang pagsuplong kay Dominic, kaya't nagpatuloy ang kasamaan nito sa pagdaan pa ng maraming taon. Hindi rin naman naghugas ng kamay si Giselle at matapang na inamin sa korte na meron din siyang pagkakasala sa kanilang pagsasama. Nagkaroon di umano siya ng kalaguyo nang 14 years pa lamang silang kasal ni Dominic. Ngunit nagising siya sa katotohanan at narealize niya na si Dominic talaga ang kanyang mahal kaya tinapos rin niya ang ugnayan nila ng nasabing lalaki. Tumagal ng halos 2 taon ang ugnayan nila ng lalaking ito at hindi na minsan muling nakipagkita pa. Humingi siya ng tawad sa asawa at lubos na pinagsisihan ang kanyang nagawa. Tinanggap ni Dominic ang paghingi ng paumanhin at nagpatuloy ang kanilang pagsasama na tila walang nangyari. Habang isinasagawa naman ang trial, na-ospital si Dominic dahil sa kidney infection at kidney stones. Ngunit kahit na ganoon, naging napaka-cooperative ni Dominic sa investigasyon. Inamin niya lahat ng kanyang pagkakasala at ibinigay din sa otoridad lahat ng ebidensya na makakatulong sa investigasyon. Sa harap ng kanyang buong pamilya, humingi siya ng kapatawaran at sinabing pinagsisisihan niya ang kanyang nagawa. Idinagdag din ni Dominic na minahal niya ng tama si Giselle ng 40 taon ngunit mali ng 10 taon. Mabilis namang kumalat ang kasong ito sa media at noon ngang September 14, 2023, nag-organisa ang isang feminist organization ng isang malawakang protesta sa 30 lokasyon sa France. Ang protestang ito ay nagkakaisa sa panawagan ng hustisya para kay Giselle, pati na rin sa iba pang mga babaeng nakakaranas ng pang-aabuso. Nagkaroon ng halos 700 demonstrators sa harap ng Place de République sa Paris at 200 naman sa harap ng Palais de Justice sa Marseille. Bawat isa sa mga babaeng nasa rally ay may hawak na placard na may nakasulat na "We are with you, Giselle. You are not alone" at #MeToo. I am Giselle na nagpapahiwatig na maraming mga kababaihan ang nasa parehas na sitwasyon katulad ni Giselle. Ang kasong ito ay kasalukuyang usap-usapan sa France maging sa ibang sulok ng mundo at malinaw ang hatid na aral ng kasong ito. Ang mga nang-abuso kay Giselle ay may edad na 21 hanggang 72 years old katulad ng nabanggit kanina. Karamihan sa mga lalaking ito ay nakapagtapos ng pag-aaral, may magandang career, galing sa maayos na pamilya at mayroong sarili na ding pamilya. Karamihan din sa mga lalaking ito ay walang dating kaso sa batas. Sino ang mag-aakala na ang mga lalaking ito ay may kakayahang gawin ang mga kasong nakasampa sa kanila? Nasa panahon ngayon, hindi mo na talaga alam kung kanino ka magtitiwala. Katulad ng nangyari kay Giselle, ang umabuso sa kanya ay ang lalaking kanyang pinakasalan, ang lalaking nakasama niya ng halos 50 years at pinagtiwalaan ang kanyang buhay. Sa pagpapatuloy ng trial, umaasa ang marami na hindi mapupunta sa wala ang katapangan na ipinakita ni Giselle sa kasong ito.
Umaasa din si Giselle na sa kanyang pagpayag na maisapubliko ang kaso ay mamumulat ang mga tao sa systematic failure ng batas na nagbibigay ng kalayaan sa mga masasamang tao na gumawa ng krimen. Kung mapapatunayang guilty ang mga nasasakdal, sila ay mahaharap sa 20 years na pagkakakulong. Sa kabila ng kalunos-lunos na nangyaring ito kay Giselle, lumalakas ang loob niya dahil alam niyang milyong-milyong tao ang sumusuporta sa kanya. Umaasa si Giselle at ang kanyang mga taga-suporta na sana ay magkaroon ng pagbabago. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!